Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Hello. Morning. Okay, magandang araw po sa atin lahat. Ito na naman po yung Likod Penny Codemos para sa ating Balitang Halian. Sa ulo ng mga balita, Pinas pwedeng tanggalin ang harang ng China sa West Philippine Sea. Ammonyo leak, tagig daan-daang residente ang inilikas. Hamantalang rider, patay sa trailer truck. 2 habang buhay na hatol sa isang tulak. PCSO Chair, pinuring positibong epekto ng bagong Pilipinas Service Fare. Delivery ng national IDs makukumpleto na sa taong 2024 ayon sa PSA. Isa pang amo ng minaltratong kasambahay kalaboso sa Senado. Pagkalat ng peking gamot sa Maynila iimbestigahan. Mayroong mga peke. Sa kabuuan ng ating mga balita, maaring tanggalin ng Philippine Coast Guard ang boya o floating barrier sa Baho de Masinloc na inilatag ng China. I am not claiming to be a master. Ayun yun. Ulitin mo. Itong sinabi ni National Security Council spokesperson Assistant Director General Jonathan Malaya sa Bagong Pilipinas ngayon. Ipinaliwanag ni Malaya ang Baho de Masinloc ay napakalapit sa Zambales at nasa loob ng 200 nautical miles ng exclusive economic zone ng bansa. Tinutukoy din ng opisyal ang arbitral ruling na nagsasabing may karapatan ang mga mangingisdang Pilipino na malayang makapangisda sa naturang bahagi ng karagatan. Samantala, sinabi naman ni PCG Commodore J. Tariela na hindi maaring basta-basta putulin ng PCG ang floating barrier na nasa 300 metro habang dahil ang haba nasa 300 metrong haba dahil kailangan pa ng permiso daw mula sa national government. Ang natural barrier ay inilagay para pigilan ng mga Pinoy na mangisda na makapasok sa Scarborough. Nakunan umano ito ng ebidensya sa pamamagitan ng kamera ang ginawang paglalagay ng floating barriers ng China. Nagpadala pa umano ang China Coast Guard ng 15 radio challenges para paalisin ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at mga bangkang pangingisda ng mga Pilipino.
Sige, samantala, daan-daang residente ng Barangay Lower Bikutan sa Taguig City ang inilikas makaraang sumigaw ang ammonia sa isang ice plant kahapon ng umaga. Sa ulat naman ng Taguig Public Information Office, dakong alas 8 ng umaga, nang may ulat ang ammonia leak sa isang ice plant sa may ML Quezon Street, Barangay Lower Bikutan na agad naman nirespondihan ng mga tauhan ng Taguig City Rescue at Bureau of Fire Protection. Inilikas ng City Social Welfare and Development Office ang mga apektadong residente sa evacuation site sa Hagonoy Gymnasium. Agaran din namang sinuspindi ang klase kalapit ng RP Cruz Elementary School para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Hinarang din ang mga kalsada patungo sa site para mapigilan na makapasok ang mga motorista. Nagtatag ng incident command post ang lokal na pamahalaan sa nabanggit na paaralan upang magbigay agarang update sa sitwasyon. Dakong ika-siyam ng umaga nang ideklara ng BFP na na-contain ng ammonia leak. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Sa kabila nito, inilagay ang lahat ng barangay sa Taguig sa alert status para agad na masaklolohan ng ambulansya na may medical oxygen kung kinakailangan. Rider, agad na nasawi ang isang motorcycle rider makaraang magulungan ng isang trailer truck ng magkasanggian habang binabalagtas ang Rojas Boulevard sa Maynila kahapon ng umaga. Nakilalang nasawi na si Dominador Odon ng Northville 3, Barangay Bayogo, Mekawayan, Bulacan. Nadakit naman ang driver ng truck na si Globert Abad, residente naman ng Maragondon, Cavite. Sa ulat ng Manila District Traffic Enforcement Unit, dakong alas 10:40 o 10:40 ng umaga nang maganap ang insidente sa kanto ng Ross Boulevard at Calao Street sa Ermita. Yung mga rider, ingat-ingat po kayo kasi kapag ka-truck yan, pag malapit na kayo sa kanya, hindi na kayo niya makikita sa salamin. Parehong binabagtas ng Honda TMX motorcycle na minamaneho ni Odon at trailer truck na minamaneho naman ni Abad ang Rojas Boulevard na magkasanggian pagsapit ng Calao Street. Dahil dito pumailalim sa truck ang biktima at tuluyang nagulungan ng dahilan ng agaran nitong pagkasawi. Samantala, 2 habang buhay na pagkakabilanggo ang ipinataw ng korte sa lalaking tulak sa Navotas City. Batay sa 18 pahinang desisyon ni Navotas Regional Trial Court Judge Romana P. Lindayag del Rosario ng Branch 287, guilty sa pagbebenta at pag-iingat ng ipinagbabawal na gamot si Saipuden Haji Mahmud Ginal, residente ng Quiapo, Manila. Positibong nakuha kay Ginal ang 673.31 gramo ng shabu noong Hunyo 25 ng taong 2021. Ayon sa korte, matibay ang testimonya ng mga tauhan ng Navotas Police na noong pinamunuan ni Police Colonel Dexter Olangging kaugnay sa pagsasagawa ng bypass operation. Ibinasura ng korte ang depensa ni Ginal na isa siyang negosyante ng bigong itong makapagkita ng business permit. Hindi rin napatunayan na Ginal na may kausap itong buyer sa Quiapo nang damputin siya ng mga naturang pulis. Bukod sa 2 habang buhay na pagkakabilanggo, inatasan din ng hukuman si Ginal na magbayad ng kabuuang 1 million multa para sa pagbebenta at pag-iingat ng naturang droga. Okay. Sige.
natanggal ba? Parang may napalita ko na tanggal. Ito yung girian, no, ng mga Pinoy at saka yung Coast Guard ng Chinese. Lagay ng harang na may buya. Sinarangan ng bukana ng may buya. Okay, balik tayo sa ating program. Pinuri ni Philippine Charity Sweepstakes Office Chairman Juni Ikwa ang positibong epekto ng programa tulad ng Bagong Pilipinas Service Fair sa pagpapalapit o sa pagpapalapit ng pamahalaan sa mga mamamayan. Sumama si Kuwa kay President Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal ng gobyerno nang maglunsad ng service caravan sa Camarines Sur noong nakaraang Sabado. Itinampok sa paglulunsad ng caravan ng programa Kadiwa ng Pangulo na naglalayong mapabuti ang akses sa abot kamay o abot kayang pagkain at iba pang mga produkto. Passport on wheels, yan, okay, maganda yan. Driver's license, registration and assistance to national ID, Pag-ibig Fund, National Bureau of Investigation Police Clearance application. Alam ba ninyo na sumama rin ang PCSO para ipaalam sa mga kababayan natin na maaari silang humingi ng tulong sa ahensya ani Kuwa. Ang ating medical access program ay nagbibigay tulong pinansyal sa mga kababayan natin para sa iba't ibang sakit. Andiyan ang medical at laboratory procedure. Bukod pa po ito sa iba't ibang donasyon ng PCSO sa LGU, ospital at iba pang ahensya ng pamahalaan. Yan ang dagdag ni Kuwa. Tinak din ni Chairman Kuwa na patuloy na magsusumikap ang PCSO para suportahan ang pangako ng Administrasyong Marcos na taos-pusong paglilingkod sa taong bayan. Happy, ano? Kakain pa ng isang taon o aabutin pa ng hanggang September 2024 bago makumpleto ng Philippine Statistics Authority o PSA ang paghahatid ng physical national ID card sa mga Pinoy na nagparehistro sa Philippine Identification System o PhilSys. Ako, tagal na. Taon. Ayon kay PSA Head Claire Dennis Mapa, mayroon ng 81 milyong Pinoy ang nagparehistro sa PhilSystem pero mababa pa sa kalahati o nasa 39.7 million pa lamang ang nakatanggap ng kanilang mga physical identification card at nasa 41.2 million naman ang naisyuhan ng PhilID. I'm not claiming to be a master. Dito. Okay, sinabi ni Mapa na ang backlog ay dahil sa card printing capacity na kaya lamang makapag-accommodate ng 80,000 cards kada araw. Aniya, patuloy ang pagdami ng mga nagpaparehistro pero mabagal naman ang kanilang printer sa paggawa ng mga cards kaya't dumarami ang naturang mga backlog. Gayunpaman, patuloy anya ang pag-iimprenta nila para sa first in, first out basis. Sa kasalukuyan naman ng PSA ang cumulative registration na 101 milyong Pilipino pagsapit ng 2024. Nagsama na sa kulungan ng Senado ang mag-asawang bago tayo magdire-diretso sa ating himpilan, tayo muna magpaalala mula sa ating Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW.
Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ng mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Okay, balik tayo sa ating programa. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat ka, bayan! Samantala, ayan. Balik na tayo sa ating programa. Ayan. Nagsama na sa kulungan ng Senado ang mag-asawang ng abuso umano sa kasambahay nilang si LB Vergara. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights ay pinasight in contempt ni Senator Rapi Tulfo si Pablo Jerry Ruiz. Nainayunan naman ni Senator Jinggoy Estrada ang mosyon ni Tulfo dahil sa pagsisinungaling ni Ruiz sa committee. Ating pakinggan. I am not claiming to be a master investigator. Pero yung sagot mo lang na yun, klaro na. You are grouping for words. Naghanap ka ng iimbintuhin mong sasabihin mo. Nakikita ko na doon. Klaro-klaro yun. Alam mo, pag investigador ka, you are after the verbal and non-verbal messages that is coming out from your subject. Kita verbal at non-verbal, makikita mo, yun lang, Mr. Chair, gusto ko lang ipakita, emphasize na talagang may pinsan to lie itong ating resource person nandito ngayon. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa dahil panay kasinungalingan nitong sinasabi niyo. Mr. Chair, since we have heard the testimonies of the resource persons present here today, in the name of JM, ano ito? What's your family name, JM? Taroma, Patrick, Simbahon, and Dodong, alias Dodong. And there are a lot of witnesses who wants to come out and to testify against Ms. France. And those who are willing to testify wants to come out, like for example, itong si Pau Pau and the garbage collector. Maybe we can summon them in the next hearing, maybe by next week, because we are going to have our recess the week after next. So, and this woman, our resource person, Mrs. France, have been giving a lot of inconsistent answers coming from me. And I believe that this woman, Ms. France Ruiz, is the mastermind of everything, of maltreating, of inflicting severe injuries, leading to the total blindness of Aling LV. Therefore, Mr. Chair, I move that we cite this woman, Mrs. France Garcia Ruiz, in contempt. I second the motion, Mr. Chair. The said motion was duly seconded by Senator De La Rosa. Finding no other objections, comments from our other colleagues, the Senate Committee on Justice and Human Rights. Ayon, ibig sabihin na una muna si Mrs. Ruiz na na-contempt at ito'y kinulong, di ba, sa Senado. At sinundan yan,
dahil sa pagsisinungaling din ng asawa nito ay sinama na siya. Inayunan naman ni Senator Jingo Estrada ang mosyon ni Tulfo dahil sa pagsisinungaling ni Ruiz sa komite. Sa naturang pagdinig, pinagtanggol ni Ruiz ang kanyang asawa na si Franz na nauna ring pinakontempt ng komite dahil sa pagmamaltrato kay Vergara. Binasura naman ng komite ang motion for reconsideration ng kampo ni Ruiz para mapalaya ito sa kustodiya ng Senado. Samantala, lumabas naman na bagsak sa polygraph test ang mag-asawa na ginawa ng National Bureau of Investigation. Nabatid na ang resulta ng polygraph test ay isinama sa kanilang committee report. Nakakalungkot. So, dalawa na sila ngayon magkasama. Nakatakda namang imbestigahan ng sangguniang panglungsod ng Maynila ang ulat ng pagbebenta as distribution ng mga peking gamot na unang natukoy ng Food and Drugs Administration o FDI na bibili over the counter sa mga butika sa lungsod. Anong gamot yan? Parang kilala ko yata yan. Sa pinasang resolusyon nitong September 21, 2023, 2nd District Councilor numero Lim, inaatasan na nakapagtalaga ng komite sa pagsasagawa ng inquiry in aid of legislation sa bentahan at distribusyon ng mga peking gamot. Partikular na tinutukoy ng FDA ay mga gamot ng dextromethorphan. Mga paracetamol, 240, ayan. Ang mga naturang gamot ay pati pala yung mga yung parang mga chlorpheniramine, yung para sa allergy, paracetamol katulad ng Decolgen Forte, yan ang mga gamot po. Mefenamic acid, mga paracetamol po, ayan po, makatulad ng Biogesic na fake nila ito. Dolpinal, ayan kasama din. So, ang mga naturang gamot ay karaniwang medikasyon sa lagnat, ubo, trangkaso at sakit sa katawan at karaniwang nabibili over the counter. Layo ng resolusyon na makabuo ng ordinansa kaugnay sa pagkalat ng mga peking gamot, mag-imbita ng mga kinatawan ng FDA at iba pang eksperto para makapagbigay ng kaalaman hinggil sa issue, mag-ambyenda na sa mga umiiral na lokal na batas para mapataas ang pagbabantay at relasyon ng mga gamot sa syudad. Yan ang ating mga balita sa araw ng Tuesday o ng Martes na ito. At weather report natin, ano ba ating ulat panahon sa araw na ito mula sa DOST? Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay September 26, 2023 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin umiiral ang southwest monsoon o habagat dito sa may western section ng southern Luzon at Visayas, kung saan itong habagat ay magdudulot pa rin ng mga mataas na tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na yan dito sa may western section ng Visayas at ng southern Luzon. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, yung low pressure area naman or LPA na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility, dito yan sa may silangan ng Luzon ay nananatiling mababa yung tsansa na maging bagyo at hindi rin natin inaalis yung posibilidad na ito ay pumasok sa loob ng PAR sa mga susunod na araw, and also yung trough or extension nito sa mga susunod na araw ay posible ding magdulot ng mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. So continuous monitoring po tayo at patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pagulan pa rin ang mararanasan dito sa bahagi ng Mimaropa, dulot yan ng habagat. Samantala
Dito naman sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan. Magiging mataas pa rin po yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalong-lalo na yan sa hapon at gabi dulot ng mga localized thunderstorms. And as early as noon or tanghali, posible na din po tayong makaranas ng mga panandalian or mga biglaang pag-ulan. And also itong mga pag-ulan na ito ay posible ding maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-ingat pa rin para sa ating mga kababayan. At kapag din po tayo ay lalabas, huwag din natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao ngayong araw ay makakaranas pa rin ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Ang bahagi ng Western Visayas dulot pa rin yan ng habagat. Samantala, ang nalalabing bahagi naman ng Visayas maging ang buong bahagi ng Mindanao ay makakaranas pa din ng mga isolated na mga pag-ulan. Dulot pa rin yan ng mga localized thunderstorms. Ang ating mga regional offices ay nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa Cebu ay mula 27 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayong nataas na gale warning kaya malaya makapalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next 3 days, bukas yan ng Miyerkules hanggang sa Biyernes, ang bahagi ng Metro Manila at ng Baguio City maging ang malaking bahagi pa ng Luzon ay patuloy nga makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Meron pa rin po tayong posibilidad ng mga panandalian at mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot pa rin yan ng mga localized thunderstorm. So muli po, kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio City naman ay 17 to 25 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Legazpi City, bukas ay magiging mataas yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. And by Thursday and Friday naman ay meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot pa rin yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Legazpi City ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Metro Cebu at Metro Davao in the next 3 days, ay patuloy din tayo makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot pa rin ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, itong mga pag-ulan nito, posible pa rin maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura sa Metro Cebu ay mula 26 to 33 degrees Celsius at sa Metro Davao naman ay 24 to 34 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:45 ng umaga at lulubog mamayang 5:50 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Okay, balik tayo sa ating programa. Ang Kakampi Online ay kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. At muli po ang balitang halian, isa po munang report galing sa labas ng ating studio. Ayan. Palasintabi po sa mga kumakain, ano po? Ito yung OFW. On the way tayo ngayon dun sa OFW na aksidente dun sa Qatar. Grabe naman pala talaga yung nangyari dun sa paa. Tapos, alam mo, yung mga ganyang aksident, dapat hindi pa yan pinapauwi eh. Hinahayaan pang gumaling muna ng gumaling. Ewan ko lang kung bakit pinauwi agad. At salamat naman sa DMW,
UWA. So, ginawa po nila lahat ng makakaya nila. So, pagtulong po ng UWA, pagtulong ng DMW, maraming salamat po sa ating OFW. Ang ayaw ko lang, yung narinig ko sa kababayan natin na sinasabi niya, binigyan lang daw siya ng 15,000 ng agency. Ngayon, ang problema, ubos na. After ng accident, ganito lang yung ibibigay ninyo. Hindi ka naman sinasabing kailangan na napakalaki. Pero hindi ba dapat yung kalinga, yung pagtulong sa ating OFW, nandiyan dyan kayo? Hindi naman po tama. Huwag nyo na pong ugaliin yun. Hindi nyo po ako kaaway, hindi po ako kaaway ng agency. Pero I hate sa ganon. O sige, para hindi ka nalang mag-complain, ha? Bigyan kita ng 5,000, bigyan kita ng 10,000, bigyan kita ng 15,000. Huwag naman po ganoon. Kung kinakailangan natin tulungan natin yung OFW. Salamat na rin kasi nakatulong din. Pero hindi dapat ganoon. Papipirmahin nyo. O syempre, pipirma nga naman yung OFW. Kailangan niya ng pera eh. Ganon lang ba halaga ng sakripisyo ng isang OFW? Nakakalungkot. Tingnan mo yung itsura ng paa niya. Tingnan mo yung paa niya. O, di ba? So, ngayon gusto kong makita ng personal. Kaya gusto kong puntahan. Okay? Ayan, balik tayo sa ating programa. And of course, sabi nga natin, yan ang buhay OFWs. Sa balita po ng ating katotong Jeff. Okay, at medyo wala na naman po tayong oras. Habulin natin at pakinggan natin naman ang programa ng aking idol, Kalinga sa OFWs. Ito po yung Unique Godfrey Nicodemus. Nagpapaalam po sa inyo. Marami pong salamat.